sa lahat mga kapatid ay isang bagay talaga yung Yes. marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Yes, hallelujah. Kasi pag hindi ka na marunong magpasalamat at magpuri sa Panginoon ay isang sign na yun na kumbaga malayo na yung relasyon mo sa Kanya. Amen. Kaya mga kapatid, yung time na ganito na ginagawa natin ay hindi ito kawalan sa oras natin o Yes, sa mga amen. gagawin natin. Kumbaga, ipinapakita lang natin sa Panginoon, hallelujah, praise the Lord, na mayroon tayong time na magpasalamat sa Kanya. Ituon natin yung panahon natin sa Kanya sa araw na ito na kumbaga yung ginagawa natin ito ay hindi ito sayang or kawalan sa ating oras, kundi ito ay nakarecord sa langit. Yes, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Friday. Hindi po yan nawawala sa paningin ng Panginoon. Yes. Kasi ang mata ng Panginoon, sabi sa kautaan, ay nasa lahat at nasa bawat dakit nakatingin. Yes, amen. So mga kapatid, napakaganda po tingnan na tayo ay nandirito ngayon. Amen. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo nagpaabala sa ating mga gawaing bahay, sa mga pagtatabas. Nandyan lang yan. Amen. Purihin ang Panginoon. Grabe yung sa bahay namin dyan ngayon. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo lagi na ang hirap pag maraming bahay. Hindi naman sa pagmamayabang or pagmamalaki. Ang hirap. Kasi hindi ka makapokus dito. Doon, hinahanap ka ng anak mo, hinahanap ka ng customer nyo kasi Amen. wala kami doon. Halos ngayong week na to, nilaan namin Binigay yung oras oras dito. namin dito sa bundok. Kaya sabi ng anak ko na, Ma, akala ko hindi mo na kayo pupunta doon sa bundok kasi 1 week ka doon almost. Sabi ko, pag natapos yun nga yung week na to, siguro magiging madalang na. Kasi sabi ko, tatapusin lang natin yung mga dapat tapusin doon. Tapos, isa pang mga ipapatotoo ko sa inyo mga kapatid na ang kapangyarihan ng Panginoon ay grabe po. Amen. Nung last week, may trabaho kami na nandyan na eh. Nakaano na talagang as in na pagbigay na lang sa'yo. Pero, aywan ko lang, bakit parang dinikline. Kasi, sabi ko nga kila Brother Biboy na kung ano, parang prepare ko sila na kung pwede ba kayo nang stay-in, gano'n. Kasi, meron kaming na trabaho malapit sa Tagaytay. Tapos, nandyan na eh. As in na pagbigay na lang sa'yo ng deposit. Oo. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko lang siguro, hindi yun kalooban ng Panginoon. Kasi Amen. sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit naman? Trabaho yun. Sabi ko, kasi siyempre sasabihin mo, punta ka muna dito kasi magpapalit kami. Hindi yung gawain natin, ma-absent ako. Alam niyo mga kapatid, praise the Lord, kinikilabutan ako na yung kayamanan dito sa lupa ay hindi talaga mahalaga. Totoo yan. Yun, Totoo. ang laking trabaho yun. Tapos, kumbaga, marami kang mabibili nun, marami kang magagawa dahil sa trabaho na kontrata yun. na yun, saka sa trabaho na yun. Pero, hindi naman sinabi ng customer namin na hindi na namin ipapagawa. Pero pag, yung parang, siyempre sa tagal na namin, tapos experience na namin na gano'n na, pag ganyan na yung close na yung usapan nyo, down payment na lang, down payment. na lang, parang gano'n. Tapos yun, hindi yun nangyari. Sabi ko sa asawa ko, siguro talaga, love, yun, yung baga, hindi siguro kalooban ng Panginoon. Yung gusto niya siguro may mas plano ang Panginoon. mayroon mas maganda mas pa magandang doon. plano. At hindi tayo tatawid na naman doon sa, lagi tatawid tayo sa NLEX na napaka, sus grabe. Alam niyo yung last na taon, halos 6 months kami sa Tagaytay. Itong bundok namin, isang beses lang napupuntahan sa isang buwan. Kaya ang sukal na yan dyan, ang dumi, ang pangit na dahil nandun na kami. Pati yung anak ko dahil pandemic yon, online naman yun ang klase nila. Dinala namin lahat dun. Kaya napakahirap po kung yun makuha namin. Baka sabihin nyo, uy, saan ang si Sister Lani? Siya yung nagsasabi na kailangan mag-attend ng Bible study. Hindi tapos kalooban wala ng na. Panginoon. Kaya mga kapatid, isang paalala yan
sa akin kung mayroon kayong mapupulot sa sinasabi ko. Amen. Yun lang naman yun eh. Tapos, yung mga panahon na talagang nandito kami, tapos parang sinasabi ng Holy Spirit na nung si Taning na lagi nanggugulo sa akin. Oh, ngayon lagi kayong nasa bundok tapos mabagal yung financing nyo. Oo. Pero alam niyo mga kapatid, yung parang ako dati yun ang parang nagbaliktad kami ni Peter yung mindset namin. Yung talagang ang laking tulong pastora yung tinawag niyo ako sa lugar. Purihin ang namin. Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung nandito kami na sinasabi ng asawa ko, oh, magkano na lang yung pera mo dyan? Tapos ganun, puro na lang palabas. Sabi ko, kalma ka lang. Kasi Amen. mayroong hinahanda ng Panginoon Amen. na mas Yes, marami. amen. Alam Yes. niyo mga kapatid, kasi Amen. nagugulat na lang siya. Sabi niya, wala na daw. Ako talaga, ugali ko talaga. Yung isang number 1 na tinuturo ko sa mga anak ko, mag-ipon. Yung, alam niyo yung mga langgam, Amen. di ba pag Tag-ulan. tag-init, hindi sila tumitigil. Ipon ng ipon. Dinadala nila doon sa rina, sa ilalim. Oo. Para pagdating ng Tag-ulan. tag-ulan, hindi sila magugutom. Hindi sila napapag... Ganyan po yung mindset ko mga kapatid. Amen. na halos siguro yung mga lalagyan namin doon sa bahay ng mga taper-taper, parang nanghihinayang ako itapon. Amen. May lagayan kami doon na ito, pambayad to sa kuryente, pambayad Amen. sa renta namin sa Amen. shop, tapos pambayad sa tubig, ganun. Mayroon akong mga ganyan mga kapatid eh. Tapos, yung anak ko, sabi niya, ano ba tong mga ano? Kinukubiran ko lang yung para hindi nila halata na yun na pera. Tapos, bigla kong inutusan yung anak ko na i-open mo yun, tapos kuha ka doon sa ganun. Tapos nagulat siya na yung naka-organize yung lahat ng barya, yung kasi pagdadating namin, lalo na sa site, siyempre may pera kami. Tapos bawat ano yun, naglalagay ako dito sa pambayad ng kuryente. Para pagdating ng bayaran, konti na lang yung pupunuan ko. Tapos kung may nakalagay ako doon na others, na isang box gano'n, na yung others na yun, pwede mo yan dukutan doon. Tapos kung wala tong ganito, wala kayong pambili, doon po ako kumukuha sa others na yun. Kaya yung anak ko sabi niya, alam ha, ganyan ginagawa mo. Sabi ko, matagal na yan. Sabi ko sa kanya, wag ka dyan mangunguha. Hindi po, ganun. Sabi ko, kaya yun ang natutunan ko na sa panahon ng kawalan, hindi po mahirap. Hindi mahirap. Kasi tinuruan ako ng Panginoon ng ganong mindset na magkaroon tayo ng proseso. Kasi yung napapakinggan ko lagi sa radyo na yung sa FEBC tungkol sa kapirakan, tungkol sa family matters, kung paano mo ihanda yung anak mo, i-handle, paano ka makikipag-handle sa mga tao, na yung parang sa negosyo, di ba kailangan mo maging ma-PR para yung negosyo mo pupuntahan at mayroong bibili at babalik-balikan ka. Kasi ang hirap po ng yung sa negosyo na hindi mo siya inaano, yung parang kulang ka sa entertain, hindi ka nababalikan yun. Kaya sa awa ng Panginoon na binata pa yan si Peter, nagkakilala kami. Wala siya kahit isang bike nung nagkakilala kami. Kumbaga, yung ginawa namin na sakripisyo ay hindi nasayang. Kasi hindi kami tumigil eh. Hindi kami tumigil sa mga tao na nang lalait sa amin, nang mamaliit sa amin. Tapos ngayon, sila naman pala yung laging nangihiram sa amin at hindi kami naghahangad ng interest, kapalit. Kung magbigay ka, di salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Tama. Kasi yun ang tinuturo ng Biblia na Tinuturo ni Lord kung yan. mayroon ka, pahiramin mo yung kapatid mo na wala kang Wala inaasahang kang kapalit. patubo, oo. Yun yung napakasarap balik-balikan at pagnilay-nilayan mga kapatid. Nawa sana sa mga sinasabi ko ay meron kayong makuhang aral or pulot na matutunan ba na pagdating ng ganong sitwasyon na hindi ka basta-basta nila mapapadapa. Amen. Oo. Tapos yun nga yung pinapatotoo ni Sister Liti.
habang kumakanta po sila kanina mga kapatid, praise the Lord, ay parang inaano ko ng Panginoon, hindi na sayang yung pagpunta mo Amen. sa Purihin kanila. ang Panginoon. Kaya, tsaka yung sa kanta nila, kung pag ninilay-nilayan natin yung mensahe, ay isa pong panalangin